Basahin natin itong post ni For the Motherland Sas Rogando. Sabi niya, under Duterte, NAIA never released the CCTV of Lenny leaving for New York during Typhoon Nina that ravaged her own hometown. People got wind that she was in New York because of pictures from her family members. Under BBM, under ngayon, NAIA released CCTV of Sarah living with her mother, children, and husband for Germany for private reasons. Most probably, medical reason. See? Isa lang ibig sabihin yan. Nagkonsyabuhan lahat ng mga opisyales ng administrasyon na to para siraan si VP Inday Sara. The Kakamping Talyanista Alliance says it's for Taylor Swift concert. Yup, Sarah will bring her mother to Germany for Taylor Swift because her mother is a Swiftie. Sounds idiotic, right? Because they don't really know what the Duterte family is going through. The BBM administration knows Sarah is on leave. The office of the president approved it. Who authorized the release of the CCTV of NAIA then? Yan. Kasi 'di ba, may letter nagpaalam si VP Inday Sara, no, sa office of the president, 'di ba, sa pagpunta niya sa Germany. And office of the vice president, inaprubahan niya po. So what's the problem? At ang kinapagtataka ko dito, bakit, no? Sino ba ang nag-release ng CCTV footage or 'di ba yung picture na naka-hoodie si VP Inday Sara, 'di ba? At papunta siya ng Germany. Grabe mga lods, no? There's something fishy, 'di ba? Sa BBM administration. Talagang dito mo makikita na nagkampihan sila lahat at naghihintay lang sila ng konting hakbang ni VP Inday Sara para masira nila. As if naman, 'di ba? As if naman sa pag-release nyo ng CCTV footages, as if naman nasira dyan si VP Inday Sara. Well, mission failed. Grabe ngayon mga lods. Grabe talaga. For your information, Vice President po yan. At nagpaalam yan sa Office of the President. Bakit nyo ginaganyan? NAIA, ha? NAIA. Sino ba ang nag-release ng CCTV footage? Kasi halatang halata no? Halatang halata na gagawin nyo yan para masira na naman si VP Inday Sara. Mapag-usapan na naman, titirahin na naman. But anyway, buti na lang, majority of the Filipinos, 'di ba, matatalino na. At least, ang Office of the Vice President ang pinakaunang rumisponde at tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. PH, ready to tap World Bank's $500 million standby credit line amid Karina Habagat. The Philippine government, through the Department of Finance, is ready to tap a $500 million worth of standby credit line extended by the World Bank to support the country's disaster relief and rehabilitation effort amid the devastation caused by Super Typhoon Karina and Southwest Monsoon or Habagat. Kadami-dami ng pera ng gobyerno na kamakailan lang inutang nyo, ha? Meron pa nga sobra yun, di ba? Yung PhilHealth. And I'm pretty sure yung ibang agency, may mga sobra yan. Grabe. Amazing. Sobrang amazing talaga. Kasi naman, napakagastador naman kasi ng administrasyon ngayon. Pagkain lang sa SONA, 20 million. Ito pa sa PCSO,
Oh, sana yung pera ng PCSO? Wala na. Pinamigay na kasi. Kasi maraming nanalo. Pero alam niyo mga lords, ang pinaka nakakatawa sa lahat, 'di ba? Yung ibang mga bulag na loyalistang supporters, hindi talaga yan nila nakikita. No? Hindi, no? Talagang para sa kanila perfect ang hakbang ng admin ngayon, walang palpak, para talaga sa kanila tama, no? Ang hakbang na ginagawa ng administrasyon ngayon. Di kayo na. Di kayo na. Kami na ang epal. Kami na ang negative. Kami na ang reklamador. Kami na. Kayo na. No, kayo na. Kung sa Bisaya pa, kayo na ang bulahan. Di ba? Kayo na ang tama. Sana lang ha, sa pinapanindigan nyo at sa pinaniniwalaan nyo, ha? At sa the way kayo mag-isip, siguraduhin nyo lang ha, na uunlad ang Pilipinas ha, sa pagbubulag-bulagan nyo. Natawa ako dito mga lods. Basahin natin. Nakatakdang magbigay ng calamity loan assistance ang SSS sa mga miyembrong naapektuhan ng bagyong #KarinaPH sa National Capital Region at sa mga lugar na malapit nang ideklara na nasa ilalim ng state of calamity. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait, ang mga miyembro sa mga lugar na sinalanta ng bagyo ay maaaring humiram ng loan na katumbas ng kanilang isang buwang salary credit o hanggang sa maximum na 20,000. Imagine niyo mga lods, 'di ba? Ang kailangan ng mga Pilipino, cash assistance at ayuda. Ha? Hindi yung gagamitin nyo ang sitwasyon para ma-push silang mangutang sa inyo. Negosyo pa rin eh. Nakakatawa. First time akong makarinig nito, in-announce pa talaga nila. Gagamitin nyo pa ang bagyo. Diba? Negosyo pa rin. Ipapatungan naman ito, diba? Baka nga malaki pa ang patong eh.